Yuli, nakikiusap sana ako sa iyo na kung ano yung dapat, yun na lang gawin natin. Minahal naman kita ng lubos, ngunit nung wala na akong hanap buhay, para na akong pusang tinaboy nyo sa labas. Kung saan ako nakikitulog, natitiis nyo ang lahat. Madalas mo akong sinasaktan, lahat ng masasakit na salita, naranasan ko na sa iyo. Total, sa kasulatan dyan sa papel ng bahay na yan, pag-aari ko. Kaya kung pwede, umalis ka na dyan at para may matuluyan naman ako. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali. Dati po kayong OFW. Opo. Nagpapadala po kayo ng pera sa inyong live-in partner. Opo. Dahil po doon sa mga perang ipinadala nyo, nakabili ho kayo ng bahay. Parang ganun na po. Okay. At yung bahay ay nakapangalan po sa inyo. Opo, nandito po yung papel. At dati wala po siyang trabaho. So wala siyang source of income. Maliban lamang doon sa sari-sari store ngayon na galing din sa inyong pera. At meron kayong mga resibo na magpapatunay na nagpapadala po kayo sa kanya. Opo. Hindi kayo kasal, tama? Hindi po. Saan ka natutulog ngayon? Minsan po, inaya niya lang matulog sa duyan. Sa labas ng bahay? Opo. Minsan, kung saan na lang sa mga kapitbahay. At saka magawa pa nila kung ipakulong, saktan lahat ng... At ito po mga kapatid, siya po ay palaging binubugbog ng kanyang live-in partner. Ito po isa sa mga patunay. Yung yan po, sir, yung inampas ako ng kanyang anak na lalaki ng upuan. Anak niyo yun o hindi? Hindi po. So anak niya ito. So, ibig sabihin, tinake over na niya at ng kanyang anak sa ibang lalaki yung bahay mo. At hindi kayo kasal, so walang conjugal dito kung tutuusin. At wala naman pala siya income na idinala sa pagsasama niyo ever since. Wala po. Ano pong gusto niyo mangyari? May balik pa lang po yung puhunan na tinustos ko sa kanyang negosyo. Ganito po ang gusto ko mangyari. Palalayasin po natin si live-in partner sa iyong pamamahay. Pagkatapos, mapalayas natin siya doon sa kanyang negosyong, munting negosyo, sabi mo, palalayasin din natin siya doon, mababalik sa iyan. Marami po siyang naging negosyo, sir. Meron siyang sari-sari store, meron siyang naging babuyan, humahawak po siya ng mga ATM at saka nagpapautang po ng pera. First things first, doon po sa bahay para magkaroon ho kayo matirahan kasi nakakaawa naman po kayo. Pera niyo po yung pinambili ng bahay na yon at pangalan niyo po yun at hindi naman kayo kasal, kayo pa pong nawala ng matirahan. So palalayasin po natin si Mrs. Promise po. Okay? Maraming salamat, sir. Hirapan na ako. Ang tagal kong nakulong, nagpiyansa ako ngayon, patong-patong na kaso. Nakulong ka? Ba't kayo nakulong? Unjust vexation po. Kayo pa ang kinasuhan. Patong-patong po ang kaso. Kayo na nga yung sinugatan, kayo pang kinasuhan. Ma'am Yolanda, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, sir. Now, hindi po kayo kasal, tama po? Hindi po. Hindi Tapos po, ngayon sir. po yung bahay na tinitirahan mo ngayon dyan, nakasama yung iyong anak na lalaki sa ibang lalaki, Opo. nakapangalan po yan kay Rolando, tama? Hindi po. Sa aming dalawa po, sir. Okay, pero wala ho kayong trabaho bago ho kayo magkaroon ng relasyon, tama? Pera niya ho yan. Hindi po. Hindi po. Parehas po kaming OFW, sir. Pareho kayong po OFW. Opo. Nagkakilala po kami sa ibang bansa niyan. Sorry, TH. Okay. Hati po kami dito, sir. Since dalawa po pala kayo, wala kayong karapatan na palayasin siya. Opo. Okay? Dahil binubugbog mo siya, ibenta nyo na lang po yung bahay na yan at yung process niyan ay hati kayo. Oh, alam ko po yun, sir. Katunayan po, sir, may kaso po yan sa trial court sa akin. Idinimanda po namin yan dahil po tuwing pong makakainom, nagwawala po yan at halos hinahamon po niya lagi yung anak ko pong kasama namin dito sa bakuran namin. Ano po itong nasa litrato na ito pong siko niya halos mawakwak na? Eh, gawa po niyan. Hinamon po niya yung anak ko, sir. Hindi po maganda ang dating na ito pong inyong boyfriend, pinapalayas nyo po at pinatitira nyo kung saan-saan na parang pusang gala. Ay, hindi po. Hindi po totally ganyan, sir, ang istorya niyan. Kaya po siya napaalis po dito dahil po sobra po ang ginagawa po niyan. Katunayan po, kaya po siya napaalis po dito. Nakulong po yan. Tuwing nakakainom po, nagwawala rito sa bahay, winawasak po niya po ang mga gamit dito at tuwing nakainom po yan, halos mantratuhin po niya ako at yung anak ko po. Sir, hindi ka pala naging honest sa amin kanina, no? Well, self-defense po siguro itong ginagawa ng girlfriend mo. Pag nalalasing ka na, nagwawala ka, natural, dedepensa niya sarili niya, natural yung anak na lalaki, dedepensa niya yung kanyang nanay, kaya ka siguro nabubugbog. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sir, ang nangyari po dito, tignan niyo mga text. At ikaw na po nakulong dahil nagwawala ka palagi at nananakit ka. Meron akong proof na yung araw na ako'y pinakulong, umuwi po doon yung unang asawa niya. Okay. Ano ginawa po ng unang asawa niya? Umuwi po doon sa amin. Para pinirsa po nila akong ipakulong para may chance na makapasok yung unang asawa niya sa aming compound. Oh.
Ma'am, Kaya pala, patong-patong ngayon ang mga kasong binibigay sa akin para tuluyan akong malayas. Hindi ko meron ka bang Hindi po abogado? totoo yan, sir. Hindi po yan totoo. Hindi- Hindi po umuwi dito ang ama ng anak ko at yun po, bago po kami nagkakilala niyan, 13 years po akong hiwalay sa ama ng anak ko bago pa po ako nakilala niyan. Ganun po ba? Opo. Alright. So ano po itong mga text messages dito na yung inyong mister ay pinapunta niyo po doon sa bahay ninyo para i-take over po yung bahay at palayasin po itong Ay, hindi boyfriend po niyo? totoo. Wala pong katotohanan po ang sumbong niya yan sa inyo. Kaya kahit anong oras po, sir, kaya ko pong humarap dyan sa tao na yan. At talagang nasasabi ko sa kanya, Madam, na lumayas siya kasi yung punto na mga pag-aaway namin na yon, hinahanapan niya ako. Madalas pa niyang gawin, Madam, yan, pag lumalabas ako ng pintuan. Asawa ba tuloy niya sa akin? Kakapkapan niya ako? Ngayon ko lang maibuboy sa out yan. Kakapkapan niya ako before ako pumunta doon sa bahay ng anak ko. Anong ibig niya sabihin? At nang dahil lang din po sa kanya, pagmamahal ko ang hanap niya, binigay ko po lahat. Hiningan niya ako ng anak, binigyan ko po siya. Anong ginawa niya? Nalaglag din po yun ng dahil sa kanya. Nang hindi nalalaman ng kasamahan namin na mga anak ko na ako'y buntis. Pero kung matratuhin po niya ako, grabe, Madam. Ibubuhos ko sa iyo ang pagmamahal, magpakatino ka. 2 weeks, 1 week, ni hindi mo pa nga makuha magtino eh. Ano yung ginawa mo nung huling away natin? Ninakaw mo yung pirang sinasabi mo sa akin. Ano pera? Yung dollars mo, na ipinagmalaki mo pa kay Kagawad Bonilla, na hindi alam Kagawad ni Yuli, andirito na ako sa bus. Dala-dala ko yung pera, idadala ko sa kapatid ko. Yun pong hinahanap niyang pera sa akin, Madam, tinangay po niya, puro dollars po yun. Ipinahawak po niya sa kapatid niya. Nung pinigil na po niya ako na mag-abroad, ang sabi po niya sa akin, lahat ng expenses mo, wag ka na lang bumalik sa abroad, ibibigay ko sa iyo. Yan po ang salita niya sa akin. Ngayon po, yun pong ibinigay po niya na yun sa akin, pinangalagaan ko po yun. Na kahit po nagagalit siya, inaaway po niya ako sa text na nasa Saudi po siya. Inilihim ko po, nagtayo po ako ng store. Doon ko po inilagay lahat yung pinadadala niya sa akin, bagkus iluho ko po. Yun po yung sinasabi niyang pera ngayon. Pero yung inuwi po niya na hinahanap niya sa akin na 500,000, tinangay po niya sa akin yun. Pinagmalaki pa niya sa Kagawad po dito sa barangay na to. Nadala niya yung pera na yun, kinuha niya sa bahay, sa taguan ko nang hindi ko alam, pinagmalaki pa niya kay Kagawad Bonilla. Alam mo kung sino nagturo sa akin na huwag kong bigay? Dahil sa nakikita nilang ginagawa mo sa akin. Mga tsahin mo. Mga tiyahin ko? Sino mga tiyahin ko? Hoy, wala ko sinasabing kanya. Tatlo kayo, Chang. O, magkakaroon Tatlo tayo kayo. ate. Paano ko kakampi sa'yo, nagagalit na ako sa'yo. Andito po ang ebidensya ko na ako'y pabalik din po ako ng abroad. Napinigil po niya ako na ibibigay niya lahat sa akin ang kailangan ko. Andito po pati po salary ko, pati po re-entry ko na ibinigay sa akin ng amo ko, makabalik lang ako. Ang usapan Ito kasi po. natin, Ito po ang kasaysayan. sabi niya, ma'am, paliwanag yan. Kasi, Ito po ang passport ko, Madam, nakatunayang OFW rin ako, nagkakilala kami sa abroad niyan. Ito po ang re-entry ko, Madam. Ito po ang pinirmahan kong sahod ko na kinikita ko buwan-buwan po yun, na siya ang sinasabi niya na isusustento po niya sa Ilan akin. taong ka mo sa nag-OFW ka? 3 years man. Tapos pinabalik ka niya dito sa Pilipinas. Inuwi po niya ako sa Pilipinas. ang nangyari po dyan, madam, nagkasundo kami. Opo. Sa Ako- madalit sabi, Madam, ako- nagmahalang kami sa tawagan lang. Naakala ko man din totoo siya na siya ko naman pong sinuklian sa kanya. Lahat-lahat. Ito ang gusto mo, di ba? Handa, may kasunduan na kayo. Ano pumasok? Nakalabas na lahat. Ay, puto. Sige na, malis na. Madam, pwedeng... May usapan na kayo ah. Kuya Rapi, maraming salamat po sa inyong tulong
sana po marami pa kayong matutulungan katulad ko. Tsaka umalis na rin po ako doon dahil talagang hindi ko na po kaya. Nakuha ko na rin po yung mga gamit ko. Napagkasunduan po namin na ibenta yung bahay at maghati kami.